Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang ulat na ito ay tumatalakay sa iba't ibang pananaw tungkol sa kalagayan ng Pilipinas noong ika-19 na siglo, partikular sa usapin ng kolonyalismo at impluwensya ng simbahan. Sentro ng talakayan ang mga akda ni na Edmond Pascu, John Bowring, Tomas de Comin at Marcelo H. del Pilar. Layunin ng presentasyong ito na ipakita kung paano nagkakaiba ang pananaw ng mga dayuhang manunulat at mga Pilipino hinggil sa buhay na kalagayan ng lipunan, lalo na sa papel ng mga prayle at pamahalaang kolonyal. Mahalaga ring banggitin ang impluwensya ng mga pangyayaring tulad ng pagbitay sa Gumburza na nagmulat sa kamalayang makabayan ng mga Pilipino at nakaimpluwensya kay Jose Rizal. Sa kabuuan, ang ulat na ito ay naglalayong magbigay ng mas malalim na pag-unawa sa kasaysayan sa pamamagitan ng paghahambing ng iba't ibang pananaw. Si Edmond Pascu ay isang dayuhang manunulat na nagsulat tungkol sa Pilipinas noong ika-19 na siglo. Hindi tiyak kung siya ay nakapunta rito kaya ang kanyang akda ay maaaring nakabatay lamang sa mga ulat ng iba. Dahil dito, ang kanyang pananaw ay panlabas at maaaring may limitasyon o halong bias. Kaya hindi ito kasing tibay ng mga primary sources. Gayunpaman, mahalaga pa rin ang kanyang akda bilang karagdagang impormasyon tungkol sa panahong iyon. Ang Rizal Park na dating Bagong Bayan o mas kilala natin bilang Luneta ay ang mismong lugar kung saan binitay si Gomez, Burgos at Zamora noong taong 1872. Matapos silang mapagbintangan sa Cavite Mutiny kahit kulang ang matibay na ebidensya laban sa kanila. Dahil dito, pampubliko ang sinagawang pagbitay na ginamit ng pamahalaang Espanyol upang takutin ang mga Pilipino at ipakita ang kanilang kapangyarihan. Ang layunin ni John Bowring sa kanyang pagsusulat ay maipakita kung paano pinamamahalaan ang Pilipinas at ipakita ang papel ng simbahan at gobyerno. Bilang dayuhan, gusto niyang ilarawan ang sistema at magbigay ng idea kung paano ito masusolusyonan. Ayon sa kanyang akda, malakas ang impluwensya ng mga prayle sa Pilipinas dahil sila ang nagiging tulay sa pagitan ng pamahalaan at ng mamamayan. Ngunit para sa kanya, nagiging hadlang ito sa maayos na pamamahala. Kaya dapat mabawasan ang kontrol ng simbahan at mapalakas ang kapangyarihan ng Estado. Tinalakay ni Tomas de Comin ang sistema ng lupa at ekonomiya sa Pilipinas. Ipinakita niya ang mga malawak na lupain ay kontrolado ng mga fraile at ilang Espanyol, habang ang mga Pilipino ay kadalasang may maliliit lamang na lupa. Dahil dito, hindi pantay ang oportunidad sa pag-unlad ng agrikultura. Nagbibigay siya ng mga mungkahi para mapabuti ang ekonomiya, tulad ng mga maayos na paggamit ng lupa at pagpapalakas ng produksyon. Pero makikita rin na naniniwala siya na kailangan pang gabayan ang mga Pilipino na nagpapakita ng kolonyal sa pag-iisip kung saan mas mataas ang tingin ng mga dayuhan kaysa sa mga katutubo. Mariing binatikos ni Marcelo H. del Pilar ang kapangyarihan ng mga prayle dahil hindi lang sila relihiyoso kundi nakikialam din sa pamahalaan. Ipinakita niya na nagkakaroon ng pang-aabuso dahil sa hawak nila ang impluwensya sa mga opisyal at sa mamamayan. Bilang Pilipino, nakabatay ang kanyang akda sa tunay na karanasan. Kaya mas malinaw niyang naipapakita ang problema sa lipunan kumpara sa mga dayuhang manunulat. Ang mga bias o pagkiling sa akda ni John Bowring na A Visit to the Philippine Islands, una, makikita ang paternal bias kung saan inilalarawan niya ang mga Pilipino bilang untutored o kulang sa kaalaman. Ibig sabihin, tinitingnan niya ang mga Pilipino na parang mas mababa at nangangailangan ng gabay ng mga dayuhan. Ipinapakita rin nito na naniniwala siya na dapat hubugin o kontrolin ang asal ng mga Pilipino ayon sa pamantayan ng mga kanluranin. Pangalawa, may religious bias o pagkiling sa relihiyon. Sinasabi niya na ang mga misyonero ang tunay na mananakop sa Pilipinas at inilalarawan ang kanilang impluwensya na parang mahika o banal. Ipinapakita nito na binibigyan niya ng labis na kapangyarihan at positibong tingin ng simbahan kahit may negatibong epekto ito sa lipunan. Makikita na ang pananaw ni Bowring ay may halong kolonyal at relihiyosong pagkiling, kaya mahalagang suriin ang kanyang akda ng kritikal at hindi basta tanggapin bilang buong katotohanan.
Sa akda ni John Bowring, may gender bias dahil hindi nabanggit ang kababaihan, kaya hindi na ipakita ang kanilang papel sa lipunan. Dahil dito, hindi nagiging kompleto ang kanyang paglalarawan at mas nakatuon lamang siya sa kalalakihan o sa mga nasa kapangyarihan. Surrounded generally by a prostrate and superstitious population. Ang pahayag na ito mula rin kay John Bowring ay isang cultural bias dahil ipinapakita nito ang negatibong pagtingin sa mga Pilipino bilang superstitious. Ipinapahiwatig nito na hindi nirerespeto ang kanilang kultura at paniniwala at hinuhusgahan sila batay sa pananaw ng isang dayuhan. The opulence of the individual monks. Pahayag na mula rin sa akda ni John Bowring ay isang social class bias dahil ipinapakita nito ang pagkakaiba ng mayayaman at karaniwang tao sa lipunan. Binibigyan din nito ang yaman at kapangyarihan ng mga praile kumpara sa iba, kaya nakikita ang hindi pantay na antas sa lipunan noong panahon ng kolonyalismo. Makikita ang political bias sa sinabi ni Bowring na the subjection of that authority to the state is the great necessity dahil ipinapakita niya na dapat kontrolin ng pamahalaan ang simbahan. Dagdag pa niya na the government can expect no cooperation from the priesthood na nagpapakita ng tensyon sa pagitan ng dalawa, na nagpapakita ng pagpanig niya sa isa na dapat mas manginbabaw ang estado kaysa sa simbahan. Samantala, may racial bias naman sa paggamit ng Indian Punctuary at sa paglalarawan niya sa mga Pilipino bilang ay prostrate and superstitious population. Parang sinasabi nito na mababa at sunod-sunuran ang mga Pilipino at kulang sa kaalaman. Hindi isinasaalang-alang ang tunay ng sitwasyon, kaya makikita dito ang kolonyal na pagtingin na mas mataas ang mga dayuhan kaysa sa mga katutubo. Si Thomas de Comin ay may ilang bias sa kanyang pananaw. Una, ang paternal bias, kung saan tinitingnan niya ang mga Pilipino na parang kailangan panggabayan ng pamahalaan. Ikalawa, ang religious bias, dahil binibigyang diin niya ang malaking kapangyarihan ng mga praile lalo na sa lupa. Ikatlo, ang gender bias, dahil hindi niya nabanggit ang papel ng kababaihan sa lipunan. Makikita ang social bias sa pahayag na the proprietors are of four classes dahil hinahati nito ang lipunan sa iba't ibang antas at ipinapakita ng may mas mataas at mas mababang grupo. Pinapalabas din ang ilang grupo lamang ang may kontrol sa yaman at lupa. May cultural bias naman sa linyang that disposition to strife and contention. Peculiar, a trait in their character dahil nilalagyan nito ng negatibong ugali ang buong grupo ng Pilipino. Samantala, ang individual interest ought to be sacrificed to the general good ay political bias dahil sinusuportahan nito ang ideya na maaaring isang tabi ang karapatan ng individual para sa kapakanan ng Estado. Ang pahayag na the natives disheartened at Filipino is actuated by distrust ay racial bias dahil nilalagay nito ang negatibong katangian ang buong lahi ng mga Pilipino. Ipinapakita nito na parang likas sa kanila ang pagiging mahina o walang tiwala. Imbis na tingnan ang epekto ng kolonyal na sistema dahil dito, nagiging hindi patas ang pagtingin sa mga Pilipino. Makikita sa mga akta ni Bowring, Comin at Del Pilar na iba't iba ang kanilang pananaw tungkol sa kalagayan ng Pilipinas noong ika-19 na siglo. Sina Bowring, Comin ay mga dayuhang naghahayag at naglalarawan base sa kanilang obserbasyon sa kolonyal na sistema. Habang si Del Pilar ay isang Pilipino na direktang nakakaranas ng mga epekto nito. Dahil dito, mas nagiging kritikal at mas personal ang pananaw ni Del Pilar. Kung ihahambing sa mga dayuhan na kung hindi maiging susuriin ay mawawaring kognitibo, ngunit may nakatagong pagkiling. Kaya mahalagang pag-aralan ang lahat ng ito para mas maintindihan natin ang tunay na kalagayan ng Pilipinas noon. Mas kapani-paniwala ang pananaw ni Marcelo H. Del Pilar dahil ito ay nakabatay sa kanyang direktang karanasan bilang Pilipino sa ilalim ng kolonyal na sistema. Gayunpaman, mahalaga pa rin ang mga akda ni Bowring at Comin dahil nagbibigay ang mga ito ng karagdagang impormasyon. Sa kabuuan, mas mainam na pagsamahin ng iba't ibang pananaw upang mas maunawaan ng mas buo at balanse ang kasaysayan ng Pilipinas.
Ang mga akda ni Bowring at Comin ay mahalaga dahil nagbibigay sila ng impormasyon tungkol sa lipunan at ekonomiya noong panahon nila. Ngunit may pagkiling o bias ang kanilang pananaw, lalo na sa pagtingin sa mga Pilipino bilang kulang sa kaalaman o untutored, na nagpapakita ng paternal at kolonyal na pag-iisip. Sa kabilang banda, si Del Pilar ay mas kritikal at mas malinaw na inilalahad ang pang-aabuso ng mga praile at ang mga problema sa sistemang kolonyal. Ipinapakita niya ang tunay na kalagayan at karanasan ng mga Pilipino, kaya mas nakabatay sa realidad ang kanyang pagsusulit. Kahit layunin din niyang magtaguyod ng reforma, mas makatotohanan at makabayan ang kanyang pananaw. Ipinapakita na mahalagang suriin ang mga akda hindi lamang sa nilalaman, kundi pati sa pananaw at pinanggalingan ng mga may akda. Sinusuportahan ng akda ni Jose Rizal ng The Philippines a Century Hence ang pagpanaw ng Pilipino dahil nagbabala siya na ang patuloy na pang-abuso ng pamahalaan at simbahan ay hantong sa revolusyon. Ipinapakita nito na may tunay na problema sa sistema, hindi sa mga tao. Marcelo H. Del Pilar, La Frailocracia Pilipina. Nagmula ito sa direktang karanasan ng isang Pilipino sa loob ng lipunang kolonyal. Nakatulong ito upang mailantad ang pang-aabuso ng mga praile at magbigay ng detalyadong ebidensya sa korupsyon sa kolonya. Sa The Indolence of the Filipinos, pinabulaanan ni Jose Rizal ang ideya na tamad ang mga Pilipino. Ipinakita niya ang gantong pagtingin ay bunga ng kolonyal na sistema, hindi ng likas na ugali. Dahil dito, sinuportahan niya ang pananaw ni Del Pilar at pinapatunayang mas kapanipaniwala ang panig ng mga Pilipino kaysa sa mga dayuhang obserbasyon.